Good afternoon sa tanan, no? Ito'y opinion ko lang at sa decision, no? Patungkol bukas sa eleksyon. Sana mabot pa ito ako message. This encouragement sa lahat, no, na boboto bukas, no? Pamilya na tayo, siguradong alam na natin eleksyon, no? So dekada-dekada na wala na palala ang eleksyon natin. So ang dahilan niyan hindi ang politiko kundi tayo na bumuboto. Hawak natin yung yung hawak natin kung sino yung natin iluklok sa pwesto. Hindi sila. Tayo ang decide. Kaya ang may kasalanan tayo mostly. So tanawan yung tingnan niyo yung mga politiko, alam niyo na to, no? Kilala na sila. Mostly ang mga kandidato sa ngayon ay pera-pera na. Yun yung unang kategory ng mga nagbabayad para manalo sila. So business, no? Naging business na sa kanila, no? So yung iba napilitan na rin magbayad kahit na gusto nilang tumulong dahil gusto nila makapaglingkod, no? Pero mostly kaya nandiyan sila para kumita sila ng pera, no? So totoo to, alam nyo yan, no? So sila yung mga kandidato na titingnan natin kung iboto natin sila. Yung ibang wala namang plataforma talaga. Ang iba sasayaw-sayaw, pa-popular yung pangalan or sikat, no? Nandun lang, natambay lang doon sa kanilang mga upuan, no? Pero binubuto natin sila, no? Nakakatuwa nga, no? Pinagluloko natin yung sarili natin. Nilalagay natin yung mga tao na kung saan ay alam natin na hindi naman talaga gagawa ng matino, no? So balik ulit sa atin ang sisi. Pero mayroon naman niya talagang matino, no? Kahit matagal na sila sa pwesto. Pero makita mo yung mga plataforma nila, yung mga ginawa nila, mga batas nila ginawa, lalo na yung mga congressman, mga senator, no? Mga mayors na gumawa talaga kahit matagal na sila dyan, no? So yun panatilihin natin yun kasi meron silang mga ginawa. Pero doon sa mga may mga kaso, nagnakaw na, binalik nyo pa sa pwesto, so pinagtatawanan tayo. So kahit na nabayaran kayo kung ano man sobre na nakuha nyo, no? Sinuhulang kayo pa rin naman ang magsusulat kung isulat nyo sila o hindi, di ba? Wala naman silang karapatan na hawakan yung kamay mo para isulat yung ngalan nila o i-marking yung pangalan nila doon. Tayo pa rin, no? So piliin din natin ang tama kung gusto natin magbago ang aton bansa, no? Ang politics sa iboto nyo yung talagang may advocacy. Ang iba dyan hindi kilala. May mga kandidato dyan hindi sila masyadong kilala. Wala kasi sila masyadong pera. Matatalino pa yan yung mga iba na yan. Iba dyan abogado, no? Nandiyan sa mga senator, marami dyan. Sila yung tumutulong talaga sa mga mahihirap na sinasabi ng mga kandidato pa ulit-ulit na lang. Tumatanda na sa kapangako para sa mahirap pero mahirap pa rin. Pero itong mga ito hindi sila nahahalal kasi nga hindi sila sikat. Pero sila pala yung tumutulong, nag-advocate para matulungan talaga yung tunay na mahirap, no? Kasi majority ng bansa natin mahirap. Kaya dapat naman talaga tulungan ang mahirap. Kaso lang asaan, no? Ilang dekada na, century, pero sila pa rin ang nangako na para sa mahirap. So ano pa, no? So yun po, no? Tingnan natin maigi. Tama bang ibuto ko ulit ito? Ano bang ginawa nito? Sikat lang to. Kahit na hindi man sikat, mas maganda pa na subukan mo doon kahit hindi mo siya kilala. Subukan mo, baka mamaya siya pa yung tama, no? Pero meron na sila yung mga plataforma, mga biodata na sila. I-research natin, no? At ang mga matalinong botante, tulad ng mga estudyante tayo sa high school, pinipili talaga natin ang tama kung sinong presidente ng school group natin, no? Matalino siya, may kakayanan siya mamuno, no? Diba? High school tayo, magaling tayo mamili. Secretary, marunong sulat. Treasurer, mga galing sa math. Yung PRO natin, kailangan malakas, no?
Siyempre pag pogi, escort yan, at saka yung maganda ay muse, no? So, yan. So, magaling tayo mamili. Kaya ilagay natin kung ano yung tinatakbo niyang posisyon, dapat fit siya dun sa posisyon niya. Kaya sabihin natin, iba magnanakaw kahit na matatalino. May araw naman matatalino dyan na hindi magnanakaw. Ayaw lang natin piliin. So, kung binayaran ka, tanggapin mo, galing naman yan sa buwis mo eh. Pero ibuto mo pa rin yung tama. Yun ang encourage ko. No? Ito yung opinion ko lang, encouragement. Kung gagawin natin ito, ay mapabuti ang bansa natin. Pagpalain tayo ng Diyos. Pero kung ganun pa rin ang mindset natin, ay partido-partido o kilala, no? Nagbayad. So, isyan, ibuto ko, no? Walang pagbabago. Kung gusto mo may bagbago, baguhin mo rin mindset mo. So, yung sa isip lang 'yan, no? Kasi ang unang-una ay kung ibuto mo yung mali, niloloko mo sarili mo. Pag binuto mo yung tama, at may kapayapaan ka sa sarili mo. Kaya pagpalain tayo bukas. Bumuto tayo ng tama para sa bayan natin at sa mga pamilya natin. God bless everyone.